sa sulok sa mundo. Guys, before I proceed, let me check or let me know if okay ang ating audio ngayon. Type po tayo ng 2 para sulit at maganda yung flow natin. By the way, I am Coach Nika and together with me is Coach Marge. So sa session na to, we will tackle about how to access our NOAA, no? Portal sa NOAA, and also how to do trading execution by yours truly. So sa session na to, we will tackle first how to do the trade execution. So before po ako mag-proceed, let me know kung saan po tayo nanonood ngayon. So nakita ko yung iba kahit nasa office, nasa work nila, pero nakikinig at nagbibigay talaga ng time. So congratulations dahil grabe yung pagbigay niyo ng time para sa sarili niyo para matuto ang ating tinatawag na forex trading. So dito, nagsabi si Sir TJ Jeffrey KSA, okay, Saudi Arabia. Meron ding Kuwait, meron ding Taguig. Oh, kabayan. Parehas tayo nandito sa Philippines. Si Ma'am Gray sa Kuwait din. Sir Wendell, Saudi. Kilala ko si Sir Wendell ata. Ma'am Melissa, HK or Hong Kong, Rochi sa Bahrain, nasa salon pa. So grabe, double time yung time. No, na pag-learn talaga. Yan yung gusto ko, yung bibigyan ng action or action taker pagdating sa pag-aaral. Juanito Alcobar, Alex Abu Dhabi, Cavite, UAE, Singapore, Dubai, France, Alcobar, HK at Taiwan. Oy, dyan kami galing last May. So welcome mga kabayan! Salamat at nagpunta kayo sa ating onboarding call or group coaching with Coach Marge and yours truly, Coach Nika. So sa lesson na ito, may mga times na hindi natin makukuha agad-agad, especially dito sa trade execution. Pero I suggest na pag medyo complicated na, you will just inhale at exhale. So ulitin natin guys, inhale at exhale. So when it comes to learning, yung una lang po yung mahirap. Pero kalaunan, makukuha mo din yan. So guys, huwag tayong mag-give up ha. Because we are winners here. We are not quitters. So check ko lang sa chat box if kayo po ba lahat or some or most of us nagkaroon na ng Google Docs access sa Google Docs or tinatawag nating Ultimate Guide. Ultimate Guide, no? Nabigyan na ba tayo ng mga coaches natin? Let me know in the chat box. Sir Levi, okay, hindi pa. So wala pa. Yung iba meron, no? Yung iba meron na, yung iba wala pa. So don't worry if wala pa, you can approach your coaches later on after ng onboarding na to at sabihin nyo na, Coach, kailangan po namin yung Google Docs kasi yun yung sinabi ni Coach Nika at Coach Marge. So ngayon, may plot twist lang tayo. We will conduct directly to our how to trade, no? How to trade. Guys, sino dito yung baguhan pa talaga sa forex trading na kahit how to buy or how to sell or kahit yung MetaTrader 5 hindi talaga alam? Coach, ano ba yung pinagsasabi mo? Ano ba yan yung mga how to trade, how to sell? So si Ma'am Rochino, first timer talaga, zero knowledge. Ma'am Grace, at yung mga iba. So don't worry, I will do my best na dahan-dahan, pero pag hindi talaga makukuha, guys, it's okay kasi meron naman tayong recording. So, check natin. Okay, the meeting is being recorded. So, allow me guys to share a video and then let's discuss it. No, napasubo agad. No, hindi pa yung mga hindi pa nag-dinner, trading muna yung dinner niyo. No, adobong trading. Oh, 'di ba? So dito is my screen showing po?
Okay, sabi ni Sir Ranillo, zero knowledge din siya. Si Ma'am Raquel, zero knowledge. Is my screen showing? Okay, thank you Ma'am Rochi for confirming. So, papalakihin ko ng konti. So guys, sa pag-trade, no? Long ago, mga 80s, no? I think wala pa ako or hindi pa ako napanganak dyan. Meron na po tayong tinatawag na trading, no? Pero noon, yung pagti-trade, kailangan andun ka sa Mall Street, dun sa New York. Dapat belong ka dun sa mga billionaire na group or millionaire na group, no? Hindi siya open sa lahat ng katulad natin na consumers or retailers pagdating sa trading. Dapat dun lang sa mga matataas at malalaking companies or corporation. Pero ngayon, no, we are so blessed dahil we can now access how to trade. Specifically sa ating cellphones, no? Digitally. So, lahat ba tayo may cellphone? Type 1 if meron tayong cellphones. So, if meron kang cellphones, you have no excuse na hindi ka matutong mag-trade. Kasi noon, grabe, ang hirap mag-trade kasi dapat mataas, malaki yung corporation mo, mataas yung naabot sa buhay, tapos dapat connected ka talaga dun sa broker na tao din or company din. Pero ngayon, sa pag-trade, may dalawang things na dapat nating um, na-access. Number 1, yung broker or tinatawag nating VT Markets broker. So we cannot vouch for other brokers since hindi namin na-use and we promote the VT Markets broker, especially good news. Type nyo good news, guys. Good news! Meron tayong 100% bonus. Grabe na talaga. Ang aga ng pamasko ng ating Pinoy Traders Community kasi merong 100% bonus. So, this is for minimum of $300 to $1,000, no? Meron kayong 100% bonus. So, we use the VT Markets broker. So, kung wala pa man, you ask your coaches, Coach, I need the VT Markets broker, so I will start my trading journey. Okay? Later na. Focus muna tayo dito. Okay? So guys, once meron ka ng VT Markets na broker, dapat mag-download ka or meron ka nito. Itong nasa cursor ko, MetaTrader 5. MetaTrader 5 na app or platform. And this MetaTrader 5, no, ang dami na ng users, ang taas na niya sa digital, no, sa cellphones, ang taas na niyang journey na to, no? Ultimate or sa Bisaya pa kasaligan or andito na yung seguridad, no? Na pwede ka mag-trade at the same time hindi siya scam, no? Pero kung nagte-trade ka outside MetaTrader 5 or kung anong platform man yan, hindi namin yan mabavouch. No? Merong mga nagme-message sa akin na, Coach, patulong naman, paano kunin yung pera ko sa ganitong platform, sa ganitong ganyan. I'm sorry to tell you, pero hindi kita mabavouch dyan. Kasi yung ginagamit lang natin is itong legit na platform na tinatawag nating MetaTrader 5. So you can download it, you can install it through your Google Play app or kung iPhone ka man, App Store. Okay? Sige, I'll give you for how many seconds. Try niyo lang i-search, no? Try niyo lang kung mahina ang internet, maybe later, no? MetaTrader 5. MetaTrader 5. So, pagdating sa MetaTrader 5, kailangan yung i-link yung VT Markets account nyo sa MetaTrader 5. No, hindi MetaQuotes demo, guys, ha. VT Markets account, no? Demo account. So, wag kang mag-alala kasi later ipapakita yan ni Coach Marge kung sang part yan sa Google Docs sa Ultimate Guide. And other coaches also, meron pang step-by-step na video. So sa ngayon, I will go through na how to trade. Pero yan yung isang requirements guys ha, naka-connect dapat yung VT Markets account mo or demo account dun sa MetaTrader 5. So I will proceed.
No? Kung hindi niyo nakita yung MetaTrader 5, screenshot niyo na lang yan. Alright. So, once ma-open mo yung MetaTrader 5, nakalink na yung broker mo, ito yung makikita mo. No? Merong balance, equity, free margin. So, this is for a demo account ito. So, sa baba, merong 5 bars, codes, chart, trade, history, and settings. So, sa paggawa mo ng demo, ito yung balance mo. Okay, 1,000. So, equity, any result ng trades mo dito, it will minus or add sa balance mo. And then, free margin, dapat meron yan at hindi yan zero para makapag-trade ka pa. Okay? So, dito tayo muna sa quotes. Sa baba, quotes. Ayan. Iba din yung Coach Nika at Coach Marge. Ito, quotes. Okay? Ito, quotes to siya. Okay? So, dito, maraming mga pairs dito. Pero, ating i-erase to kasi hindi yan matitrade, no? Dapat mag-add ka muna ng symbol or mag-add ka muna ng pairs dito sa search bar. Ito merong magnifying glass. So, to erase this one, you use this pencil sign sa right, no? Para i-erase mo. Sa Android, I think trash can. So, yung interface natin na ginamit dito is iPhone. So, ayan. I-click lang natin yung pencil sa icon, tapos i-click mo itong mga pairs na to, and then erase. So, enter symbol for or search. I-type niyo lang po XAU USD. XAU USD. Dash VIP para sa mga naka-demo account. Ito. Hindi itong .crp. Ito sa baba. XAU USD dash VIP. Okay. Following. Type 1 if naka-follow. And then, kay Abdallah, ang pair na yon is DJ30. Hindi lang naka-show ng sa video natin. DJ30. US30 and DJ30 are the same lang po. Yan po yung tinitrade ni Abdallah sa NOAA US30 Trade Ideas. Yan yung master trader na scalping. So, i-check niyo yan. Huwag niyo i-miss. So, also, pag weekends, BTC USD. Meaning Bitcoin, no? BTC USD. Kasi from Mondays to Fridays, bukas yan lahat, no? Pero sa weekends, si BTC USD lang ang available. Okay? Okay, proceed na po ako. So, once na-add nyo na si XAU USD, so pwede din mag-focus muna tayo sa isang pair ha. Isang pair muna kasi yung pagtitrade parang movie yan. Fina-familiarize mo yung galaw ng market, kung uptrend ba siya, downtrend ba siya, kung ranging ba siya. Okay? So, dito sa chart, tapos na tayo sa quotes. Dito sa charts, usually, merong URD, basta merong ibang pairs dito na part. I-click niyo po yan, tapos i-change niyo into XAU USD dash VIP. Kasi yung iba, coach, trading disabled, hindi ko ma-sell, hindi ko mapindot yung sell, hindi ko mapindot yung buy. Pero yun pala, i-change nyo lang pala dito yung pair na yun into XAU USD dash VIP. Okay? Klaro? Klaro. So, sa layout na to, we can see these are the candles. No? Naka M1 yan. So, every candle is 1 minute. Ito, 1 minute to. 2 minute. Every candle, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, and so on. And then dito, itong gumagalaw na horizontal line, horizontal dotted line, ito yung current price. Current price, no? Maginoo kasi kaya naging current price, no? So, ito yung mga prices. Of course,
ascending. Dito yung sa taas, pababa yung prices. Okay? So, 3,393 ang makikita mong highest price dito and then dito sa baba, 3,379. Pero ang current price sa candle yan, ito, 3,386. No? Current price. Pero ito, recorded to. So, iba yung nasa screen nyo ngayon. Alright. And then, di ba dalawa lang yan? To have your trading execution or market execution. If the price goes down, that is sell. Again, if the price goes down, that is sell. And then if the price goes up, that is buy. If the price goes up, that is buy. So coach, bakit dito sa chart ko walang sell at walang buy na button? Kasi hindi mo pa napindot itong parang battery na icon sa right top. So if andyan ka na sa charts, dapat pindutin mo muna itong battery na icon. Okay? So once ma-click mo na yan, makikita mo na si sell button tsaka buy button. Alright, proceed tayo guys. So dito lot size yan, no? Sa baguhan 0.01 muna. Pag medyo alam na or medyo kukuha mo na, you can increase to 0.02, you can increase to 0.03 and so on. Okay? Pero sa pag-start, of course, 0.01 muna. Hindi tayo maging greedy, you know? So as you can see, gumagalaw na siya, no? Gumagalaw na siya. Mag-stop lang yan pag weekends and I think 5 a.m. sa Philippine time and then proceed na naman siya sa 6:30 or 7 a.m. So meron siyang pahinga 2 hours then gagalaw na naman yung market. So yan yung mga candles guys, mga candles. So dito tayo sa how to sell, no? Basic lang muna yung i-focus natin yung how to sell tsaka how to buy. So sa how to sell, of course, pipindutin lang natin si sell. The moment na napindot mo na si sell, it simply means na nagsa-start ka ng mag-trade. Okay, klaro? Pag pindot ka dyan ng sell, one time, meron kang isang trade. Pag pipindutin mo si sell, 2 times, dalawang trade. Pag 3 times, tatlong trade. Tapos, pag pipindutin mo si buy, may trade ka na buy. Pindutin mo si buy 2 times, may trade ka na 2 times din na buy. So, ganyan lang siya ka-easy, guys. Ngayon, nagpindot-pindot ka lang, no? And then, since yung topic natin is how to sell, so let us start by clicking the sell. No? Execution muna tayo guys ha, hindi pa tayo dun sa analysis, technicals, execution muna. So yan muna yung i-focus mo. So pindutin mo lang yung sell. So dito sa recorded natin, 2 times tayo nagpindot ng sell. Ayan, dyan sa left part. 1, 2. So meron siyang tunog. No? Alam mo yung nakapag-trade ka kasi tumunog yun. So from chart guys, proceed tayo sa trade. No? So coach, saan tayo magpindot ng sell at buy? Sa chart na bar. Pero saan tayo watch or titignan kung ano na yung trade natin, kung profit ba or negative? Dito tayo sa trade. Okay, klaro? Klaro. So, since dalawa lang yung pindot natin, meron na tayong dalawang trades. Dito, XAUUSD-VIP, ito yung position, sell, and ito yung lot size. Dito, ito yung entry na ginawa mo. So, nag-entry tayo sa 3387.72. Tapos, current price dito. Ito, current price. Meron silang discrepancy kasi nga, hindi mo naman ma-perfect yung pagpindot. So, ang isa, 0.72, ang isa, 0.67. Pero okay lang yan. Walang kaso yan. So,
Ito, trading na to. Ito, trading na to. Basically, trading na to. No? Ito yung current na status ng trade mo. No? Negative pa siya, pero hopefully mamaya magiging positive yan. Ito sa taas, yung total sum or total ng lahat ng trades mo dito. Dito. Okay? So, yung equity, dapat mas maganda siya kung mas malaki siya sa inyong balance, meaning nagpa-profit ka. Okay? So, ang balance, yung balance mo, yung our capital, yung equity mo is anything na positive or negative dito, i-minus sa balance or i-add sa balance mo, ito yung equity. So, ito tatlong nandito, dapat merong digits yan or hindi siya zero para makapag-trade ka. So, guys, yan yung sell, no? Yan yung sell. Pero pagdating sa sell, always remember na yung TP niya, guys, meron tayong dalawang risk management orders or closing orders. Ito yung tinatawag natin na SL or stop loss and take profit or TP. SL or stop loss, take profit or TP. So, bakit important ito? No? Aside sa buy button at sell button. Important po ito kasi pagdating sa trading, may tinatawag tayong risk management. So sa risk management, kailangan meron kang SL at TP, no? SL at TP. So 'di ba nag-trade tayo kanina? Ito trading na din 'to. Trading na din 'to. Pero wala lang SL at TP, meaning hindi lang natin in-apply yung risk management or closing orders. Bakit, coach? Kasi, pag andyan si SL at TP, whatever happens sa candles mo, yun yung magiging risk management mo. So, pagdating sa sell, yung TP niya ay always nasa baba. So, halimbawa, dito tayo nag-entry, 3387. So, lahat ng TP niya, possible TPs niya, isa baba. No? Hindi ka pwede mag-TP sa taas kasi ayan yung rules at saka para lang yan sa buy position. So always remember na ang TP ng sell ay dito sa baba. Kaya kung makikita mo sa Harmony Noah, merong sell entry. Halimbawa, dito ka mag-entry, 3387. Yung TP niya ay nasa 3386, 3385, 3384, 338. So nakikita mo sa sell, pa-down yung pa-descending yung TPs niya from malaki to maliit, no? Tapos pag magbigay naman si Harmony Noah ng buy, makikita mo yung TP niya ay pa-ascending, no? From maliit to malaki. Basta yung isulat niyo na lang sa notebook. Ang TP ng SL ay nasa baba. Ang TP ng SL ay nasa baba. Okay? So later, makikita niyo bakit important nagkaroon ng SL at TP. So para malagyan siya ng SL at TP, yung trade nyo. Backward ko lang. Click nyo lang yung trade nyo. No? Dito ka muna sa trade bar. Tapos i-click ito, tapos modify. Okay? Click niyo yung trade nyo, tapos modify. No? Kung hindi talaga siya maklik, iba yung maklik, ilong press mo. Okay? Tapos, magkakaroon ka ng stop loss at take profit. Stop loss at take profit. So, 3387 yung entry natin, di ba? If I'm not mistaken. So, yung take profit sa sell is, dito na mo story Jane, kay Clara ba? 3388, no? Kung 3387, no, dapat sa baba, no? Hindi 3388. So, dapat 3385, 3386. Diba? Kasi nag-entry tayo sa 3387. So, ano pa yung possible na take profit? No, aside sa 3385, 3386. Let me know sa chat box.
Message mo na lang ako, Sir Koy, if walang XAU USD-VIP. Or ulitin mo pag-type. Okay, tama, Sir Alex, 3383. Sir Ranilio, 3383. 3370, tama. So, yan yung possible na TP natin. And then sa stop loss, whatever na nasa taas ng entry price, basta sell position. So, hindi siya pwede 3387 or yung mention ko na 3385, 3386, pababa, hindi pwede. So, sa taas siya, no, give at least, mga 5 or 6, depende sa inyo yung risk management mo. No? Yung iba, o gusto nila mas mataas yung stop loss, pero dapat malaki din yung capital mo. Yung iba, yung mga medyo lang, yung katamtaman lang. So, anything nasa taas ng 3387. Pero guys ha, pag Harmony Noah, may guide naman yan. Pag SMI, may guide naman yan. So, hindi naman kayo malilito. Ito lang for execution purposes. So, yung isa, 3386. Yung isa, ilagay natin 3385. Then sa stop loss, 3393. So, ayan guys. Dito, makikita nyo, merong TP, di ba? Ito yung TP1, 3386. Ito yung TP2, 3385. Tapos yung SL, i-zoom out natin, no? Dalawang kamay, tapos up to the center. Yan yung zoom out. Pag zoom in, dalawang kamay sa gitna, tapos pa-widen. So, dito nakikita na natin yung SL. Coach, anong mangyayari dito? So, ang mangyayari dito, pag entry mo dyan, no, may dalawang direction kasi yung candles. Is it going up or going down? So, in this area or in this position, we are trying to have our market bias na papuntang pababa, no? Though it's showing na pataas yung green na candles, but we have our market bias na pababa siya. So once ma-hit niya yung TP, meaning meron ka ng profits dyan. Ma-hit niya yung candles, ma-hit niya yung TP mo, magko-close ang trade mo. Automatic magko-close. Kaya risk management or closing orders ang tawag sa kanya. Pero magkakaroon ka ng profits. Pero coach, what if yung candles natin ay pataas, no? That would be going to our stop loss. No? If ever ma-hit niya yung stop loss, magko-close din yung trade mo. Pero negative lang. Pero at least meron kang stop loss kasi hanggang dun lang yung loss. Stop loss. Parang harang siya. No? Kasi kung wala yung stop loss at yung candles mo, ng candles ng market ay patuloy pataas ng pataas, wala kang stop loss dyan, so may possibility na masunog yung account mo. Magka zero or yan yung term nila na sunog. Pero wag naman sana. So kaya andito kayo nag-aaral para malaman niyo yung basics. So guys, tignan natin anong mangyayari, no? 'Di ba? We already know na yung sell, ang positive niya, ang TP niya ay nasa baba. Kaya naglagay tayo ng dalawang TPs, 3386, 3385. At yung SL ay ilagay sa taas for risk management. And we also know na yung market ay dalawang direction lang talaga. Meron siyang possibility na tataas at meron siyang possibility na pababa. So dito, wag lang kayong masyak. Nag-change lang tayo ng time frame to M15 para mas makita natin yung SL. So, overall, it's going down naman. So, high hopes tayo na mahihit na natin yung TP1 natin. So, maliit na lang, decimal point na lang yung pagitan sa 3386. So, tignan natin guys, anong mangyayari dyan. So, forward ko lang para
Ano yung time natin? So, ayan guys. Tatlong candles at na-hit niya yung TP1 natin. Tingnan natin if it will directly go down. Patuloy ba? Ayan. Malapit na. And that is the TP2 hit, guys. So napansin nyo, nawala yung horizontal lines kasi nga nag-close na lahat ng trades mo. Yung first nag-close is yung TP1 mo and then succeeding yung TP2. So pag ganito, walang trades na nangyayari. So coach, saan ba natin makikita yung results ng trades natin? So makikita natin yan sa history, tapos positions. History, tapos, so nakikita natin sa trade, di ba? Wala na yung dalawang position na sell kanina. So dito na tayo sa history, tapos naka-deals yan. So dito tayo sa positions. Positions, tapos ito na yung result sa ating trade, no? Meron tayong 1.67 at 2.72 with a total of $4.39. And not bad kasi ilang minutes lang yon. Ilang minutes lang yon or hindi pa yon nag-minutes, seconds lang. So hindi sino naman yung magbibigay sa atin ng $4.39? Meron na tayong pangkape, pang-essentials, pang-shampoo at iba pa, di ba? So how much more kung magaling na tayo at more than that pa ang ating ma-earn. So pinapalakpakan pa rin yan. So no? Start with humble beginnings, kahit $4, $5, $10, it's okay. Okay, before tayo mag-proceed sa how to buy, let us inhale, exhale. Again, inhale, exhale. Okay, ready na tayo. For this how to buy, again, balik tayo sa charts. Balik tayo sa charts and then click natin yung parang buttering button. So, dito lang natin i-click. So, nag-click tayo ng dalawa. Dalawa or trade, dalawa or tatlo. Let us see kung tatlo pala, tatlo. So, tatlong click meaning tatlong trades na. Click lang natin dito na area. Tapos, modify position. So, dito, nag-entry tayo. 3932. Dito, hindi sila magkaparehas kasi nagmo-move yung candle. So, isa ay 3933.03. Ang pinaka-last ay 3933.04. So, yan po guys. So, anong kulang dito sa pag-trade natin? Walang SL at TP. Wala pang SL at TP. So, let us input the SL and TP. To input, click nyo lang dito na space or dito and then modify position. Modify position. Tapos, ilagay na natin yung stop loss tsaka take profit. So, double check ko muna ulit yung entry. 3932 at 3933. Guys, kung ang entry price natin ay 3932, entry price mean kung saan tayo nagpindot ng buy. Okay? 3932 tsaka 3933. Ano? Tapos, ang TP ng buy ay hindi na sa baba kasi sa sell position yon. Tapos, ang TP ng buy or take profit ay nasa taas. So, ano kaya ang possible TPs dito sa ating trade? Let me know sa chat box. Kung ang take profit ng sell ay sa baba and take profit ng buy sa taas, tapos nag-entry tayo ngayon or nagpindot tayo sa buy now ng 3932 or 3933, ano kaya ang possible na TPs? No? Kung sa taas. Okay, meron nag-answer 3940, 3935. That's correct.
3934, 3935. Okay. That's correct. 3937. So, tama. And then, our SL naman ay nasa baba. Kasi buy position na tayo, hindi na sell position. So, input lang natin yung lagay natin na take profit. So, dito yung nilagay natin ay 3935. No, magkaparehos tayo. So, sa akin, inuuna ko muna yung TPs. No, pwede naman TPSL, TPSL. Pero sa akin, sa the way I trade, inuuna ko muna yung take profit. Then 3938 and then 3940. Pagkaperos kami nung kanina. So, wala pa yung SL, guys. So, tignan natin sa charts. Ito, TPs pa yan. So, simply means na pag babalik yung candle pataas at ma-hit na yung TP, mangyari dyan ay mag-close yung trade pero profit ka. So, meron ka ng dollars. No? Kurot-kurot ng dollars lang yan, guys. Kurot-kurot lang ng dollars. No? Okay? So, lagyan na natin ng SL. So, balik tayo sa trade na bar, tapos modify position. No? Pwede lang magkapero sila ng SL. So, doon ka lang sa TP mag-adjust. So, 39. Tapos, modify. So, ilagay mo lang lahat dito, 39. Dito, 39 din. Sa baba, 39 din. And so on. So, understandable na yan. So, guys, balik tayo sa charts. Makikita natin may tatlong TP tayo at same price na SL. So, pagbabaliktad or patuloy itong red candle na bababa, ma-hit niya si SL, negative ka, pero at least hanggang dyan lang yung negative mo. And then, pag tutuloy-tuloy itong green na candle, pataas, no, pa-uptrend talaga siya. So, ma-hit niya 3935, 3938, 3940. Ma-hit or makuha ng candle ba? Ma-pass by, ma-hit or ma-pass by niya. No? So, gagawin natin, tignan natin yung candles kung saan siya papunta. No? Fact 1, we know that nag-buy position tayo, which is yung TPs natin sa taas at hindi sa baba. Second, we know that the market has two directions always. It's either going up or going down. So we hope that our market bias is right. Sana tama yung market bias natin, which is buy position. So, tignan natin, the price or the candle is going up na. No? Currently, nasa entry price. Tinatry niyang mag-break. Tinatry niyang i-break to. Ito, tinatry niyang nilalampasan itong area na to. So, ayan. Medyo nahihirapan siyang lumagpas. Pero, as is pa rin naman. Kasi, andyan pa naman siya sa entry price. So, may hope pa na tataas pa to. Okay? Tapos, meron pang mga dalawang green candles. No? So, patience is another rule for this game. Pag kinakakabahan, inhale, exhale. Yung iba nga paglagay ng TP at SL, go away muna sa charts para hindi ka kinakabahan or gumawa ng gawaing bahay or mga work. So, as long as meron kang TP at SL, okay na yung trade mo kasi nga may risk management ka na, no? Pagdating dito sa candle mo, magpa-profit ka, okay na yan, ayos na yan. And then pagbabalik man, kung mag-reverse, at least may SL ka.
Yan yung delikado pag wala kang SL or wala kang nag-TP. Kasi baka ma-miss mo yung golden opportunity na makapag-take profit ka or mag-control or mag-protect ng capital, maglagay ng SL. So guys, malapit na guys. Ayan guys, nag-TP1 hit na. TP1 hit na tayo. Ayan, nawala na yung trades dito. Andun na siya sa history kasi na-hit na yung TP. So tignan natin guys, if patuloy tataas yung green candle at magkakaroon na naman tayo ng TP2. TP2 or take profit 2. So hindi lang isa, but hopefully dalawa or tatlo pa ang ating magiging profits, no? Profits or kita or dollars ngayong gabi. Ayan guys, tumataas na siyang paunti ng paunti. Umatras na naman. Umatras sa ating entry price. Pero bumabawi guys, bumabawi. No? Again, ito yung current price mo, no? Ito yung current price mo, may timer pa yan. So, M5 yung time frame natin. So, every 5 minutes yung candle. 5 minute, 5 minute, 5 minute, 5 minute, 5 minute, 5 minutes. Tapos ito, magiging 0 yan. Pag magiging 0 yan, additional 5 minutes. Additional new candle na naman yung lalabas. So, coach, paano ba malaman how to buy, how to sell? Malalaman mo yan sa pag-study mo. Number 1, pag-study mo, which is explain ni Coach Marge. Second, malalaman mo yan, no? We have a guided market bias, no? Pero hindi yan 100%. Dapat meron ka talagang alam sa forex trading or sa candles, sa analysis. Kaya nag-aaral ka, nag-enroll ka, para meron kang sariling development ng iyong strategy. Forward lang natin ng kaunti guys para hindi tayo medyo thrilling dyan na part kasi tapos na yung TP1. So ayan guys, TP2 hit. Na-hit na, hindi lang isa but dalawa. Tignan natin yung ikatatlo. Merong situation guys na talagang diretso talaga. Isang candle lang mahit na lahat yung TPs. May mga times naman na mahit una yung TP1 and then na-prolong yung ibang TP. So ayan guys, tatlong hit na, no? Ng candles. So anong meaning nun? Meron tayong kita, meron tayong profit. So wala na tayong horizontal lines, meaning wala na tayong mga trades. Ayan, wala na sila, closed na sila. Doon mo i-check sa history. So, in this situation, we have 2.07 plus 4.97 plus 6.96 nakitaan, and that would be, magkano lahat? $14 if I'm not mistaken. So, ganun lang guys, in a matter of seconds or minutes, meron na po tayong kita. Recap ko lang, dapat marunong tayo paano mag-sell, concept ng sell, paano mag-buy, and then the dalawang risk management or closing orders, the TP, tsaka SL. Guys, meron pang more explanation nito sa NOAA, Academy Hub. So, i-watch natin yun. So, that's all for me, and I would pass the floor to Coach Marge. Ayun, thank you so much, Coach JL. Thank you so much for that trading execution. Okay, hold on.